Nitong nakaraang taon lang po, taong 2020. Last week ng Pebrero nung nakaraang taon lamang. Lumuwas kami ng Maynila para ipagamot si Lola. Bali ako, ang mga magulang ko, at syempre si Lola. Ayaw din naman namin na may maiwan. At 4 lang din kami sa bahay kaya lumuwas na kaming lahat. Ipinagkatiwala na lang ni Papa sa tito ko yung bahay namin at yung mga kailangang gawin sa negosyo. Magkasosyo naman kasi sila. At pumayag naman si Tito Mike na siya na muna ang bahala. Ang lola na sinasabi ko ay nanay ni Mama. Patay na rin kasi si Lolo at yung sa side naman ni Papa, matagal na ring patay. Kaya mahal na mahal namin si Lola. Siyempre, matanda na kaya maraming dinaramdam. Kailangan daw na operahan ang mata nito. At nirefer kami ng doktor doon sa kakilala niya sa Maynila. Nung nandoon na kami sa Maynila, siyempre marami pang mga test na kailangan gawin. At alam naman natin na nagsisimula na ang pandemya noon. Hindi pa nga lang yata nakapasok dito sa Pilipinas kung tama ang pagkakaalala ko. Nagkataon din na second week ng March pa ibinigay yung schedule ng operasyon sa mata ni Lola. Sa awa naman ng Panginoon, naging okay naman ang procedure na ginawa kay Lola. Meron kaming kamag-anak sa Maynila, kaya doon muna kami nakitira. Hindi naman namin inaasahan na nung pumutok na ang pandemya, bigla na lamang nag-lockdown. Dahil nga kaka-opera lang din kay Lola, nag-decide kami noon na wag na munang umuwi ng probinsya namin sa Mindanao. Ayos lang din naman. Sa totoo pa nga niyan, masaya pa ang tita ko na nandoon muna kami sa kanila. Hanggang sa isang gabi, biglang tumawag si tito. Nagtaka kasi siya kung bakit ang gulo ng bahay namin nung pinuntahan niya. Akala niya ay nilooban pero wala namang senyales na pirsahang pumasok. At wala din namang nawala. Dahil pinacheck naman ni Papa sa kanya lahat ng mahalagang bagay. At nandoon naman daw. Pinarecord pa nga ni Tito sa barangay eh. May isang detalye nga lang na sinabi si Tito na medyo kakaiba. Hindi na daw pala yon ang unang pagkakataon na may nangyari doon. Isang gabi raw ay pumasok siya sa bahay namin para sana buksan ang mga ilaw. Yun kasi ang bili ni Papa sa kanya. Pagpasok daw nito, dumiretso muna siya sa CR at umihi sandali. Paglabas daw niya ng CR, nakita niyang nagkalat na ang asukal at ang gatas sa sahig. Wala naman daw siyang narinig. At doon din siya mismo dumaan papuntang CR. Kaya alam niyang wala pa yon doon nung nag-CR siya. Dali-dali niyang tinungo ang sala. At doon ay may narinig siyang sumisipol-sipol sa himig ng kantang My Way ni Frank Sinatra. Paboritong kanta yon ni Papa. At talagang madalas din niyang gawin yon. Nanggaling din ang tunog doon sa kwarto nila Papa. Kuya, nandito ka na pala. Nauna ka bang umuwi? Sinabi ko naman sa'yo, di ba, na ako nang bahala sa negosyo natin. Wika pa raw ni Tito. Dahil akala nito, talagang nakauwi na si Papa. Pero hindi niya inaasahang tumawa lang daw yung nasa loob at boses pa rin yon ni Papa. Nung lumapit siya para buksan ang pinto ng kwarto at makita si Papa, nakalak daw yung pinto. Doon na natauhan si Tito. At naaalala nito na iniwan sa kanya ni Papa ang lahat ng susi sa pinto. Kasama na ang mga susi sa kwarto. Kaya imposibleng may nakapasok doon nang hindi mo na kinukuha sa kanya ang susi. Medyo kinilabutan na raw si Tito noon. At dali-dali niyang kinuha ang mga susi sa kanyang bulsa. Hanggang sa mabuksan niya ang kwarto.
Agad niyang pinindot ang ilaw. At ang tanging nakita ni Tito ay ang isang itim na anino na dahan-dahang tumagos sa dingding ng kwarto. Halos manginig daw ang buong katawan ng tito ko. Dahil pagkatapos nitong tumagos, narinig niya ulit yung sipol na kapareho ng kay Papa. Nagmadali siyang lumabas ng bahay at siniguradong nakalak ang mga pinto. Sabay dali-dali nang umuwi sa kanila. Hindi na niya nailigpit yung kalat na asukal at gatas sa sahig. Kinabukasan ay bumalik siya para sana linisin yon. At isang malalang kalat ang sumalubong sa kanya, kaya napatawag ito sa amin. Pero wala raw talagang nawalang mga gamit. Samantalang nasa kwarto lang ang mga alahas ni Mama at ni Papa. At may mga naiwan din kaming mga gadgets. Dahil wala namang nawala, sinabi ni Papa na ilipat na lang muna ni Tito sa kanilang bahay yung mga alahas at mga mahalagang bagay. At lagi rin niyang i-check yung bahay. Lumipas ang ilan pang mga buwan at nakauwi na rin kami sa wakas. Medyo mahirap dahil ang daming dapat asikasuhin bago makauwi. Sa bahay lang din kami nag-quarantine dahil pwede naman raw lalo at may kanya-kanya kaming kwarto. Parang binaliwala na namin ang tungkol doon sa naikwento ni Tito. Hanggang sa may nangyari ulit. Dahil kanya-kanyang kwarto, iniiwan lang sa labas ng kwarto yung pagkain namin. Si Tito o ang kanyang asawa ang gumagawa nun. Medyo malakas pa naman si Lola kaya ayos lang din naman sa kanya. Isang gabi ay nagising ako kasi sumisigaw si Lola. Bakit daw nandoon sa kwarto niya si Papa? Nakahiga daw sa kanyang sahig at biglang bumangon. Siyempre, kahit hindi nga sana kami pwede lumabas ng kwarto, kaming apat lang din naman yung nandoon kaya nilabas siya ni Papa. Ang sabi ni Papa, paanong nangyari yon? Hindi naman daw siya lumabas ng kwarto. Pero iginigiit ni Lola na nandoon sa kwarto niya kanina ang Papa ko. May hawak pang araw na patalim na parang gusto siyang saksakin. Pero agad rin daw na lumabas nung sumisigaw na ito. Ang isang mata kasi ni Lola, malinaw pa at hindi siya pumapatay ng ilaw kapag natutulog. At yung mata naman na inooperahan, parang successful naman ang operasyon dahil nakakakita na rin. Sinabi na lang namin kay Lola na baka guni-guni lang. Nag-alala noon si Mama, kaya doon na sana ito matutulog sa kwarto ni Lola. Pero tiniis namin. Dahil dapat nga, hiwa-hiwalay daw kami ng kwarto. Kahit sabay-sabay lang din naman kaming umuwi. Sinunod na lang namin yon para walang problema. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 14 days na quarantine. At hindi lang si Lola at ang tito ko ang nakakita ng kakaiba. Hindi lang din si Papa ang ginagaya ng itim na anino. Maagang umalis si Papa at Mama noon dahil may aasikasuhin daw sa negosyo. 5 AM pa lang ay umalis na ang mga ito. Nagkataon naman na nagising na rin ako at kinailangan kong magbanyo. Nung nakaupo na ako sa toilet, nakarinig ako ng sipol. Yung sipol na sa himig ng paboritong kanta ni Papa. Walang iba kundi ang kantang My Way. Agad akong kinilabutan dahil naalala ko yung ikwinento ni Tito. Hindi ako agad nakapagsalita noon. Pero base sa tunog ng pagsipol, parang pabalik-balik lang ito doon sa may labas ng pinto ng CR. Agad na nanindig ang balahibo ko sa katawan. Pa, ikaw ba yan? Huwag ka namang manakot ng ganyan. Bakit ka bumalik? May nakalimutan ka ba? Medyo kinakabahan kong wika. Ilang segundo munang katahimikan bago may sumagot. Ako to anak, ang mama mo. Wika nung nasa labas na talagang kaboses ni Mama. Talagang parehong pareho kaya medyo nakahinga ako ng maluwag.
at nagmadali na akong tapusin ang ginagawa ko. Hanggang sa bigla-bigla na lamang yung humalakhak. Yung una ay parang halakak lang ni Mama. Hanggang sa unti-unti yung nagbago. Mas lumakas yon. At unti-unting parang naging halakhak ng isang matandang bruha o parang tumatawang demonyo. Alam kong hindi na si Mama yon. Kaya tinawag ko si Lola ng pasigaw pero walang sumasagot. Marahil ay tulog pa. Lalo at medyo bingi na rin ang lola ko. O baka sa mga oras na iyon, ako lang ang nakakarinig ng halakak na iyon. Nung tumigil yun bigla, binuksan ko na ang pinto ng CR. Kasi paglabas ng CR, kwarto agad ni Lola yung pinakamalapit. Halos simatayin ako sa kaba nang makita ko ang isang itim na anino. Pero ang mukha nito, pareho ng kay Mama. Nakangisi lang ito habang nakasandal sa labas ng pader ng kwarto ni Lola. Nangangatog ang tuhod ko noon. Bago pa man ako makasigaw, biglang nagbago ang mukha nito. At naging mukha naman ni Papa. Hanggang sa papalit-palit na at pati yung mukha ko, ginaya na rin ito. Doon ako napasigaw ng sobra. Halos simatayin po ako noon. Dahil mabilis itong nagpabago-bago ng mukha. At isa pa, yung mga mukha namin na ginagawa nito. Yung tipong nakakatakot na bersyon. Hindi ako makagalaw noon dahil sa labis na kaba. Hanggang sa tumagos yung anino sa loob ng kwarto ni Lola. Doon lang ako nakagalaw dahil baka kung ano yung gawin nito sa lola ko. Nagmadali akong buksan ang pinto at tinawag ko agad si Lola. Mabuti na lang at bukas naman yung pinto ng kwarto niya. Pagpasok ko, nakahiga si Lola at parang nahihirapan siyang huminga. Tawag ako ng tulong. Pero nasa may dulo kami ng subdivision kung saan medyo hindi na magkakadikit ang mga bahay. Ginising ko ang lola ko pero hindi ito magising-gising. Hanggang sa marinig ko ulit yung halakak na parang bruha. Doon na po ako napadasal noon, Sir Dan. Nagdasal ako ng nagdasal ng ama namin habang hawak-hawak ko ang kamay ni Lola. Paulit-ulit ko lang na dinasal yon. Sa sobrang takot ko at sa naririnig kong tawa, halos makalimutan ko ang dasal. Pero nanalig lang ako hanggang sa bigla na lang tumahimik at biglang nagising ang aking lola. Litong-lito din si Lola kung ano ang nangyari. Tumawag ako agad kay Papa at agad silang umuwi ni Mama. Pagkatapos ng araw na yon, lumipat muna kami kila Tito. Ilang gabi akong hindi makatulog ng maayos noon. Pero dahil madalas kaming magdasal ng sabay-sabay, bumalik naman sa normal. Balak naming magpa-blessing ulit ng bahay para makabalik na kami doon. Dahil wala namang pinakamakapangyarihan sa lahat, kundi ang Panginoon lamang. Manalig lang po tayo. Hanggang dito na lang. Salamat. Ako po si Norbing. Yan yung tawag sa akin ng mga kakilala ko. Norberto kasi ang pangalan ko. Ako po ay tubong Visayas. Hindi na ako magbabanggit ng eksaktong lugar. Sa ngayon ako ay 61 years old na rin. At kakaretiro ko lang sa trabaho ko bilang isang mananahi. Nitong pandemya lang ako nagsimulang makinig dito, Sir Dan. At talagang nagustuhan ko ang mga kwento mo. Nga pala, nangyari ang kwento kong ito nung ako ay mga 30 anyos pa lamang. Dahil sa bayan pa ako nagtatrabaho, madalas ginagabi na akong umuwi.
Halos araw-araw yon. Tsamba na lang kung makauwi ako bago mag alas 6 ng gabi. Medyo malayo-layo kasi ang bahay namin. At walang masyadong pumapasok na tricycle sa baryo namin. Dahil hindi pa maayos yung daan sa amin nung mga panahong ito. Lubak-lubak ang daan. At kung medyo maulan ay lulubog lang yung gulong ng kahit anong sasakyan dahil sa lalim ng putik. Ako naman ay sanay na rin. Dahil syempre, dito na ako lumaki. Yung sinasakyan kong tricycle ay madalas hanggang bukana lang ng baryo namin. Bukod sa mahirap yung daan, marami ring natatagpo ang bangkay doon banda sa amin noon. Parang tapunan o baka minsan ay doon talaga banda pinapatay. Madalas naman ay hindi taga sa amin ang mga natatagpo ang bangkay. Hindi naman ako kinakabahan kasi wala naman akong kaaway. At halos lahat naman ay kaibigan ko naman sa baryo namin. Isang gabi ay medyo natagalan ako talaga sa aking pag-uwi. Nanood pa kasi ako ng basketball game sa bayan noon. Nagkataon namang nakasabay ko sa tricycle ang kapitbahay namin na kumpare ko rin. Itago natin siya sa pangalang Boyet. Sabay kaming naglakad. Kasi nga, sa bukaan na lang ibinababa ng tricycle at hindi ito pumapasok talaga doon sa baryo namin. Sa daan namin ay tatawid pa kami ng pilapil ng palayan bago makarating sa kabilang bahagi kung saan yung mga bahay namin. Patawid na kami nang bigla kong maalala na kailangan ko na palang magbayad kay Aling Marites ng utang ko. Meron kasi siyang maliit na tindahan at madalas ay doon ako umuutang. Naipon na rin kasi yung utang ko at umabot na ng 500. Halagang malaki na talaga nung panahong ito. Nadaanan na namin ang tindahan niya pero hindi ko agad naalala ang utang ko. Hindi ko naman may pagpapabukas pa yon. Kasi maaga pang umaalis si Aling Marites para mamili para sa kanyang tindahan. Siyempre, gagamitin pa niya yung pera na ibabayad ko. Lalo at nangako ako sa kanyang nung araw na yun ako magbabayad. Sinabi ko yan kay Boyet. Paano pre? Balikan ko na lang muna. Magbabayad ako ng utang eh. Hinihintay na to ni Aling Marites. Muna ka na. Sabi ko pa. Ganun ba? Sige pre. Mauna na ako at inaantay na ako ng inaanak mo. Sagot naman ni Boyet. Maliit pa kasi nung panahong ito ang bunso niyang anak na inaanak ko rin. Bumalik nga ako at si Boyet naman ay dumiretso na. Binayaran ko lang yung utang ko at bumalik rin ako agad pa uwi. Parang normal lang naman na gabi. Medyo makulimlim ang langit pero nakalabas pa naman ng kaunti yung buwan. Kaya hindi naman ganun kadilim. Habang naglalakad ako, natatanaw ko na ang bahay namin. Nang bigla akong nakarinig ng mga pagsitsit. Psst. Psst. Naririnig ko yon. Lalo at tahimik sa palayan tuwing gabi. Pero nung nilingon ko naman, wala namang tao. Tumigil din yun agad kaya nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. Hanggang sa mapansin ko na parang kahit patuloy ako naglalakad, hindi naman nababawasan ang distansya ko at ng bahay namin. Tanaw ko pa rin ang bahay pero kahit naglalakad ako palapit doon, parang hindi talaga nababawasan kahit konti ang distansya. Nilingon ko naman yung pilapil sa likod at parang wala namang kakaiba. Ganon din yung nasa harapan ko. Pero kahit ilang hakbang ang gawin ko papalapit, hindi nababawasan ang distansya. Hanggang sa napatakbo na nga ako pero ganoon pa rin. Parang naglalakad ako sa walang katapusang pilapil. Humahangos na ako noon dahil sa pagod.
Kaya napatigil ako sandali sa gitna ng pilapil. Aaminin kong kinikilabutan na ako ng mga panahong ito. Nagtawag ako ng nagtawag. Buong lakas akong sumigaw. Tinawag ko ang pangalan ng asawa ko at ng mga kapitbahay namin. Pero wala man lang sumasagot kahit isa. Hanggang sa nakarinig ako ng boses. Napakalalim ng boses na parang nagmumula yon sa ilalim ng lupa. Maglaro tayo. Halika. Sumama ka sa akin. Wika pa ng boses. Sino yan? Sinong nandyan? Sigaw ko naman pero tanging halakak lang ang naririnig ko. Naglakad ako ng naglakad pero parang napakabigat ng pakiramdam ko. Napapikit na ako noon at nagdasal ng paulit-ulit. Pero nung dinilat ko ang mga mata ko, puno na ng putik ang katawan ko. Punong-puno na hindi ko alam kung saan ang galing. Ang mas nakakapagtaka pa, nakalubog na ako sa putik sa gitna ng palayan. Kaya pala hirap na hirap akong maglakad. At pakiramdam ko, napakabigat ng paglalakad ko. Nakalubog na pala ako sa putikan. Pero kanina lamang ay nasa pilapil pa ako. Litong-lito na ako noon. Sigaw ako ng sigaw ng tulong noon. At halos maiyak na ako habang nakalusong sa putik. At hinahanap ko pa rin ang daan ko pabalik. Halos gabewang ang putik noon. Nung sa wakas nakita ko na ulit ang pilapil. Parang may nakatayo doon na hindi ko pa maaninag masyado. Nung malapit na talaga ako, kitang-kita ko ang isang nakakatakot na kulay itim na nilalang. Itim na itim ang balat nito at medyo may kahabaan ng tenga. Ang kanyang paa hanggang sa tuhod, parang balot na balot ng putik. Sa sobrang kaba ko ay hindi ako makapagsalita. At parang nanlalaki yung ulo ko nung oras na yon. Pero inunat niya ang kanyang kamay na parang gusto niya akong tulungang makakyat sa pilapil. Habang nakangisi ito na parang demonyo. Halika. Sumama ka sa akin. Wika nito sa napakalalim na boses. Ganon na ganon ang boses na naririnig ko kani-kanina lang. Sigaw na ako ng sigaw noon ng tulong. At pinipikit ko na lang ang mga mata ko. Para hindi ko makita ang nakakatakot nitong anyo. Hanggang sa naramdaman kong parang pilit na pumapasok ang putik sa bunganga ko. Na hindi na ako makahinga. Ganon na ganon ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko noon ay mamamatay na ako. Habang naririnig ko pa rin ang paulit-ulit na sinasabi ng nilalang na sumama na daw ako sa kanya. Hanggang sa maramdaman kong may humila sa akin pataas mula sa putikan. Takot na takot ako noon. At nanginginig at pinagtutulak ko ang mga nakahawak sa akin. Pero unti-unting naging malinaw ang mga boses. Boses yon ng asawa ko at kapatid kong lalaki. Pagdilat ko ay sila nga. Nandun din si Boyet at ang iba pa. Yung kulay itim na nilalang. Nasa na siya? Sigaw ko. Nung tinignan ko ang nasa paligid, nandoon na ako sa gitna ng palaya na medyo malayo na sa bahay. Puno ng putik ang katawan ko pati ang aking mukha. Ang sabi ng asawa ko, narinig daw nila ang paghingi ko ng tulong. Dinig na dinig daw nila pero nahirapan silang tukuyin kung saan banda nanggagaling dahil parang palipat-lipat raw ang pinanggagalingan ng tunog. Ang pinakamas nagdulot sa akin ng kilabot. Ang sabi ni Boyet sa akin, mga 2 oras na raw ang lumipas simula nung maghiwalay kami sa daan. Hindi ko maintindihan kasi pakiramdam ko, parang mga 30 minutos pa lang ang nakalipas.
Napapaisip na rin daw ang asawa ko noon. Kaya nung marinig nila ang boses ko, agad nilang binitbit ang sulo at hinanap ako. Napayakap na lang ako sa asawa ko noon. Hanggang ngayon, hindi ko maipaliwanag kung ano ang nangyari. Pero ayon sa mga matatanda sa lugar namin, makailang beses na raw na may mga pinaglalaroan ng engkanto doon banda. Simula noon ay hindi na ako nagpagabi sa aking pag-uwi. Maraming salamat po kung mapili mo ito. Norberto nga po pala, ng Visayas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ariel. 30 anyos ng bus driver. At lagpas 50 anyos na rin ngayon. Sa 30 anyos na yan, hindi lang sa isang lugar yan. 10 taon akong naging driver sa parte ng Luzon. At 20 taon naman dito sa Kabisayaan. Hindi ko na sasabihin pa yung mismong mga ruta at yung kumpanya. Pero isang kumpanya lang po yan. Yung pinakasikat na bus liner dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung nagkakataon lang pero parang nakadikit na talaga sa akin ang kababalaghan. Kasi maraming beses ko nang naranasan. Ang una kong karanasan ay nung medyo bata pa po ako. 28 lang ako at mga ilang taon na rin akong bus driver sa panahong ito. Maulan noon at gabi na. Mga 8:00 ng gabi kung tama ang pagkakaalala ko. Last trip na rin namin yon bago kami maggarahe. Binabaybay namin ang isang madilim na daan. Kabisado ko na ang daan na ito. Kaya kahit maulan, medyo mabilis na talaga ang patakbo ko sa parteng ito. Lalo at alam ko namang wala na talagang pumapara o bumababa dito kahit sa araw. Lalo naman kung gabi. Kung meron man ay sa umaga lang at tsamba lang yon. Tulog rin ang karamihan sa mga pasahero ko, lalo at maulan din. Maya-maya pa ay may nakikita kaming nakaputi na nakatayo sa hindi kalayuan. Siyempre madilim at maulan. Kaya hindi namin masyadong maaninag kung tao nga ba. Pero nakikita namin lalo at diretso lang ang daan doon banda. Kaya medyo nagminor na ako. Lumapit sa akin ang konduktor at tinuro rin niya iyon. Nung malapit na talaga kami ay pumara ito. Kaya agad kong inapakan na ang preno at tumigil para pasakayin siya. Nung tumigil na at bumukas ang pinto, nakita ko ang isang matandang babae. Wala siyang dalang payong at nakaputi ito. Pero meron siyang talukbong sa kanyang ulo. Agad naman itong sumakay. Medyo naawa ko noon kasi alam kong basang-basa na siya. Yung sa harap na pinto ng bus yung binuksan ko. At dahil bakante naman sa harap ay doon na rin siya banda umupo. Pinagalitan ko pa ang konduktor ko noon dahil hindi man lang niya inalalaya ng matanda. Nagtitinginan ng ibang pasahero noon. Hindi ko alam kung dahil naawa din ba sila sa matanda. Pero agad kong pinandar na ang bus. Naririnig ko ang mga kuro-kuro ng mga gising na pasahero. Pero binaliwala ko na lang. Sa isip ko ay baka nawirduhan lang din sila sa matanda. Kasi bakit nga naman siya pumara sa ganung klaseng lugar? Hindi ko alam pero wala lang din talaga sa akin. May mga ganun talagang pagkakataon. Mga 10 minuto ang nakalipas. Siyempre, lumapit na sa kanya ang konduktor. At tinanong siya kung saan siya bababa. Siyempre para mabigyan na siya ng ticket. Pero nung nakatayo na ang konduktor doon banda sa gilid ng upuan niya, biglang may nagtanong na ale. "Mama,
Sino po bang kausap ninyo? At bakit ba tayo tumigil kanina doon wala namang pasaherong sumakay? Nalilitong tanong ng Ale. Doon na kami nagtinginan ng konduktor. Napatingin kami pareho sa nakaupong matanda. At hindi ko makakalimutan kung gaano kasakit ang tingin nito sa amin. Bago pa man kami makapagsalita, bigla na lamang itong pumara. Natigilan lang ako noon at napaapak agad sa preno sabay bukas ng pinto. Tumayo ang matanda at agad na bumaba. Nagtinginan muli ang mga pasahero. Sinundan lang din namin ang tingin ng matanda hanggang sa makababa ito. Pero nung tinignan ko ang binabaan niya, andun na pala kami banda sa malaking bahay na abandonado sa may gilid lamang ng kalsada. Kinilabutan na ako noon. Lalo at masama pa rin ang tingin ng matanda. Sinara ko ang pinto sabay mabilis na pinaandar ang bus. Agad akong napatanong noon sa malakas na boses. Kami lang ba ng konduktor yung nakakakita doon sa matanda? Kayo ba? Hindi nyo ba ito nakikita? Tanong ko sa mga pasahero ko. Kita ko ang takot sa mga pasahero at lahat sila ay tumanggi. Maliban sa isang babaeng estudyante. Ang sabi niya, nakikita ko po siya. Pero yun ay dahil nakakakita talaga ako ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nung tumigil ang bus nyo, Manong, alam ko na pero pinili kong manahimik. Doon siya sa bahay na yun nakatira, sigurado. Wika ng estudyante na parang wala man lang kahit konting kaba sa kanya. Lahat kaming nakarinig nun ay labis na kinilabutan. At nung tinignan ng konduktor ang inupuan niya, nandun pa rin ang mga patak ng tubig mula sa basa niyang damit. Medyo basa din ang inuupuan nito. Nakakapagtaka. Nagtabi-tabi ang iba noon at sa buong biyahe namin, hanggang sa makarating kami ng huling bus stop, hindi na kami umiimik. Pero siguradong hindi nakatulog ng maayos ang karamihan sa amin pagkatapos nun. Simula nun ay bumubusina na ako sa tuwing napapadaan kami doon. Ito namang sunod kong kwento, karanasan ko pa rin bilang bus driver. Sa pagkakataong ito ay sa Visayas na ako. Doon sa isla ng Panay. Hindi ko alam kung minsan ba ay bumubukas talaga ang aking ikatlong mata o nagkakataon lang nga ba. Gabi rin nun, pero mas maaga. Mga alas 6:30. Nasa bus stop kami noon para lang tumigil sandali. Makabili ng pagkain ng mga pasahero o makaunat-unat man lang sandali sa mahabang pagupo. Bumaba ako ngayon. Bumili lang ng yosi sandali. Tapos diretso na ako sa CR. Nung tapos na akong umihi, nakita kong may bata sa may gilid lang ng pinto. Nakaupo lang yun at walang imik. Sa paningin ko ay wala namang kakaiba. Parang normal lang na bata. Nakapantalon at sapatos pa at naka-t-shirt ng Superman na kulay asul. Tandang-tanda ko pa yon. Hindi naman siya umiiyak pero parang malungkot. Nagtanong ako sa kanya. Sabi ko, "Bata, nawawala ka ba?" Pero hindi ito sumagot. "Ayos ka lang ba?" Dagdag kong tanong sa kanya. Pero tumango naman ito. Nakita ko na rin na sumenyas na ang konduktor ko kaya nagmadali na akong lumabas ng CR at iniwan ko na yung bata. Kasi sa totoo lang, parang wala namang problema talaga doon sa bata. Sumakay na ako ng bus at umupo sa driver's seat na parang normal lang. Paandar sabay alis na. Nung nasa kalagitnaan na kami, pasipol-sipol ako habang nagdadrive. Nung napatingin ako sa salamin,
Agad kong nakita ang isang bata na may pamilyar na suot. Kulay asul na t-shirt. Na parehong-pareho sa suot ng bata na nakita ko sa CR. Katabi ito ng isang ginang. Napangiti ako noon kasi kasama naman pala ng bata yung nanay niya. Tapos, pasahero ko pa. Sa isip ko pa noon. Maya-maya pa ay napalingon ako doon sa likod para ngitian sana yung bata. Lalo at may anak rin akong lalaki na noon ay halos ganun din kalaki. Pero, nung nilingon ko mismo, walang katabi ang ginang. Walang batang nakakulay asul at walang kahit sinong nakaupo sa upuan na yon. Litong-lito ako at agad na ibinalik ang tingin ko sa kalsada. Tapos dahan-dahan kong tinignan ulit sa salamin para tignan kung nandun pa rin yung bata. At laking gulat ko kasi nandun pa rin siya. Sa pagkakataong ito ay nakatingin siya sa akin habang nakatingin naman ako doon sa salamin. Parang alam nitong siya ang tinitignan ko. Kinilabutan na ako pero sinubukan kong maging kalmado pa rin. Nagtanong ako sa konduktor ko kung may nakikita ba siyang batang lalaking nakaasul doon sa pinakalikod na upuan. Wala pre. Ano bang bata ang pinagsasabi mo? Sagot naman ng konduktor sa akin. Sa puntong yon ay alam kong umiiral na naman ang kababalaga na paminsan-minsan ay nangyayari talaga sa akin. May nakikita akong bata pre. Nakatingin siya sa akin ngayon. Sagot ko pa sa konduktor habang sumusulya pa rin ako sa salamin habang nagdadrive. Pero nagbago na ang itsura ng bata. Bigla siyang naging duguan. Punit-punit rin ang damit nito. Saglit na saglit lang yon, Sir Dan. Bago siya biglang naglaho. Napansin kong sa may tapat na pala kami ng sementeryo. Doon na nabanggit ng konduktor ko na ilang araw lang pala bago ito, may nagbanggaan daw doon banda. Nasalpok raw ng truck ang isang bus. Patay daw yung isang batang lalaki na pasahero ng bus. Sa mismong lugar na yon din siya naglaho. Kaya napaisip ako na baka siya yung bata. At pinapakita lang niya sa akin ang nangyari sa kanya nung biglang nagbago ang mukha niya at naging duguan. Nung gumarahe na kami ay nagsindi na lang ako ng kandila at ipinagdasal ko ang batang yon. Marami pa po akong kwento, Sir Dan. Pero sa ngayon ay hanggang dito na lang muna. Mag-iingat po tayo at palaging magdasal. Maraming salamat kung mapili.